Isa talaga sa pinaka-kilalang kilala na SUV dito sa Pilipinas ay ang Toyota Fortuner. Kaya talaga nagkalat. No, marami kang makikitang Toyota Fortuner kahit saang kalsada dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga regular GV and Q variant. Common na common yan. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng Toyota Fortuner, nasa tamang video ka. Kasi sa video na to, pag-uusapan natin ito. Ang Toyota Fortuner LTD 4x2 automatic transmission variant. Kamusta kaya yan? Masasabi ba nating worth it siya para sa additional na presyo na babayaran mo sa kanya? Ano-ano ba yung mga features niya? At para sa'yo ba ang Toyota Fortuner na LTD na 4x2? Yan yung mga sasagutin natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So, before anything else, pag-usapan din natin yung pricing niya. So, magkano ba ang Toyota Fortuner na LTD? Di-display ko na lang sa screen, kasi iba-iba yung price niya, depende sa variant. Pero itong specific variant natin, yung LTD na 2.8 na 4x2 automatic, ay nagre-range around 2.4 million pesos. If I'm not mistaken, lalagay ko na lang sa screen yung exact price niya, So, tingin nyo ba, worth it kaya siya? So, tingnan natin mamaya kung ano yung ba makikita natin sa Toyota Fortuner na to. Okay guys, under the hood ng Toyota Fortuner LTD na to is yung sikat na 1GD FTV na engine ng Toyota. Ito ay 2.8 liters DOHC turbocharged na diesel engine nila na nagpo-produce ng 201 horsepower at 3,400 RPM. Tapos nagpo-produce to ng torque na 500 Newton meters at around 1,600 to 2,000 RPM. So medyo maaga lumalabas yung kanyang torque. Siya ay hydraulic power steering paired sa 6-speed automatic transmission. At makikita niyo kanyang maximum fuel capacity ay 80 liters. Kanyang suspension sa harap ay double wishbone at multilink naman sa likuran. Meron din siyang hood lift assist kaya hindi siya mahirap iangat, hindi rin mahirap ibaba yung kanyang hood, guys. Kaya makikita talaga natin, mamaya abangan natin sa test drive kung gaano ka-responsive itong 1GD FTV engine. Although, yung GRS variant niya, guys, I believe mas mataas yung horsepower at saka torque na ng konti. Although same engine sila. So yun yung para sa kanyang specs. Para naman sa kanyang safety features, guys, i-display ko na lang sa screen, kasi napakarami. Kompleto kasi ito ng Toyota Safety Sense, itong LTD variant ng Toyota Fortuner. Okay, so pag-usapan natin yung front niya, guys. So makikita nyo, ito talaga yung gusto ko sa LTD tsaka sa GRS variant ng Fortuner. Ibang-iba talaga yung mukha niya compared mo dun sa mga Q or kaya G variant ng Toyota Fortuner. Di ba? Parang sporty look ang aggressive, At para sa akin, ang ganda talaga ng pearl white color plus piano black na finish sa kanya. Maganda rin naman yung gray na kulay ng LTD. Pero for me, ito talaga. Ang ganda talaga ng white at saka ng black combination. So makikita nyo sa harapan niya, guys, punong-puno yan ng piano black finishes. Glossy na black. May malaki siyang Toyota logo dyan. Nandito yung kanyang front na 360 camera. Dito tayo sa LED na headlight niya. Ito ay split type LED na may LED daytime running lights. Napakalinaw ng headlight niyan, guys, sa gabi. Wala akong masabi. Kitang-kita mo talaga lahat. Kahit wag ka na mag-fog lamps. Although meron din siyang LED na fog lamps dyan at saka sequential na signal lamp niya. So overall, di ba? Tignan nyo naman, napaka-pogi, napaka-angas talaga ng muka nitong Fortuner LTD. Sa side naman niya, guys, makikita nyo, almost kamukha din naman siya ng regular na Fortuner. Pero makikita mo sa kanya, mataas yung kanyang ground clearance, 193mm yan. Tapos nasa 2,745mm naman yung kanyang wheelbase. Hindi siya sobrang haba, hindi rin naman sobrang iksi, kaya enough na enough. Sa taas, makikita nyo sa mga LTD variant, meron siyang roof rail. Pero yung kulay kasi ng roof rail niya, guys, hindi siya black Kaya medyo para sa akin, medyo ang off niyang tingnan. Kasi yun nga, piano black pa rin. Ang ganda sana Sana binlock na lang nila yung part na yan. Meron pa rin siyang mga chrome finishes sa mga window sills niya, At ang maganda sa kanya, pati yung kanyang door handle, chrome din.
Ito ang kanyang side mirror, black na glossy. Meron niyang repeaters at nandyan yung kanyang 360 camera. Power folding din yan, tsaka power adjust. Meron din siyang step board guys. At meron siyang mudguard. Nakakatawa mang isipin. Pero alam nyo ba, yung G variant, yung base model ng Fortuner, walang mudguard na kasama. So I guess isa na siya sa mga luxury ngayon. Ang kanyang brake system guys, harap likod, ventilated disc. At ang kanyang maganda sa kanya, yung kanyang rims ay alloy rims na two-tone. May black at saka chrome na paired sa 265/60 R18 na gulong. So ayun lang naman yung makikita nyo sa side niya guys. Okay, at the back naman, makikita nyo almost the same pa rin. Kamukha pa rin siya ng regular na Fortuner. Meron siyang rear spoiler dito guys na black din, na piano black. May LED na third brake lamps at saka shark fin na antena. Sa likod niya, binigay na lahat ng Toyota. Meron siyang rear defogger, may rear wipers din siya. Nagpapatuloy din yung mga chrome accents natin, pati sa Toyota logo. Sa kanyang taillight, all LED affairs yan with sequential signal lamp. Ito yung reverse lamp niya. Andyan yung kanyang LTD badging. No, meron yung mga sensors dito for kanyang reverse sensors at nandito yung kanyang reverse camera. So makikita nyo, meron din siyang pala dito, piano black finish pa rin sa kanyang rear bumper. Ang maganda sa kanya guys, power tailgate siya. Meron siyang kick sensor pero ang totoo, doon tinetest ko kanina, hit or miss. So parang hindi siya masyadong hindi siya masyadong gumagana all the time, no? Yun nga, kagaya din ng comment na ibang mga Fortuner owner. So kapag nakikita nyo sa kanya, kapag naka-up lahat ng seats niya, ito ay 296 liters. Makikita nyo yung ating mga camera gears, kasyang-kasya ng walang problem sa kanya. Pag finold mo tong third row seat niya, magbubungad naman sa yung 700 liters ng cargo space. Yun nga lang, siguro sa next generation na ng Fortuner mafi-fix yun. Hindi kasi nalilay flat yung third row seat niya. So ina-up lang siya sa magkabilang side. Kaya may mga nalolos na precious amount ng cargo space. Other than that, yun lang naman yung nakita ko sa kanyang likuran. Okay, so pag-usapan naman natin guys, itong loob ng Toyota Fortuner. So ito yung view nyo kapag dinadrive nyo siya. Ang maganda sa kanya guys, yung kanyang dashboard, kamukha lang din ng shape ng mga regular na variant ng Fortuner. Almost same na same lang yan. Ang pinagkaiba lang niya, meron lang siya mga extras like itong JBL speakers, all throughout JBL lahat ng speaker nito. Tapos meron siya mga maroon accent dyan, pati sa sidings nagpapatuloy, tsaka sa upuan may maroon accent din yan. Yung kanyang dashboard, plastic ang majority, pero may texture, hindi siya yung mumurahing klase ng dashboard. Tapos makikita nyo sa gitna, meron siyang mga piano black finishes dyan guys, na medyo kapitin ng mga fingerprint kung kaya hectic sa bagay na yan. Tapos sa gitna, makikita mo, ito yung kanyang 9 inches infotainment display na touchscreen na kumpleto yan. Meron niyang wireless Apple CarPlay tsaka wireless Android Auto, may FM, may AM, at meron ding Bluetooth connectivity, may USB rin. Dito yung kanyang USB port. Soft touch siya. Yun nga lang, piano black yung kanyang finish, kaya talaga pagkahawakan nyo yan, madidikit talaga ang inyong fingerprint. Hanggang dyan sa baba, may mga piano black yan. Ito yung kanyang climate control na dual zone na fully digital. Sa pamaganda sa kanya, meron siyang ventilated seats dito, left and right, pareha sa harap meron. Meron siyang 12-volt socket dyan. At dito yung kanyang wireless charging pad. Sa bandang gitna, makikita mo, meron siyang, hindi siya piano black finish guys, pero para siyang wood trim na dark yung color niya. Hindi siya kasing fingerprint magnet na mga piano black, pero meron pa rin yan, may mga fingerprint pa rin kayo makikita dyan. Banda rito, makikita mo yung iyong drive modes control at saka yung kanyang traction control. So meron cup holder dyan. So ito rin pala, auto dimming yung kanyang rear view mirror guys ha. So ngayon, punta tayo dito sa kanyang steering wheel. Yung kanyang steering wheel, 3-spoke, kagaya ng mga regular na Fortuner. Meron din siyang wood trim dito, nakakulay, nung nasa center panel natin. Medyo siya ng konti, fingerprint magnet. 3-spoke siya. Sa kaliwa, makikita mo ang iyong mga audio controls. Sa kanan, yung controls mo dun sa iyong trip computer. At nandito, meron siyang paddle shifter dito at saka cruise control dyan. Ang maganda sa kanyang steering wheels guys ay telescopic at saka tilt adjust siya. So makukuha mo talaga yung gusto mong driving position sa kanya. So sa kanyang panel gauge, makikita nyo meron siyang dalawang analog dyan sa left, yung kanyang tachometer at saka yung kanyang temperature gauge.
Sa kanan yung kanyang speedometer at saka fuel gauge, at sa gitna makikita nyo yung kanyang trip computer naman. Isa din sa mga napansin ko sa kanya guys, yung kanyang upuan. No, napakaganda ng bolstering at gandang-ganda ako sa combination ng black tsaka maroon. Parang ang elegant pero at the same time parang ang sporty ng feel niya. Kaya masarap siyang upuan. No? Plus mo pa yung ventilated seats niya. Sa taas, punong-puno siya ng LED na mga ilaw. Yan, ganda, no? Tapos pilagayan siya ng shades dyan. Sa pamaganda sa kanya, power adjust yung mga upuan niya. Especially itong driver side, napakadaling i-adjust kasi nga power adjust. Ayun, oh. Madali siyang i-adjust. Tapos, sa maganda pa sa kanya, black yung kanyang interior majority, lalo na tong ceiling. Kaya ang dali niyang i-maintain, ang ganda sa paningin. Di ba guys? Yan, oh, ganda ng black na interior. So, yun yung mapapansin nyo sa kanya dito sa kanyang first row. Now, let's talk about kanyang second row. So, maganda sa kanya guys, maluwag yung kanyang legroom. Ito, naka-adjust to sa akin driving position. So, yan, makikita nyo naman. No? Although yung kanyang seats, hindi masyado yung bolstering, pero ang ganda ng quality, oh, leather, plus yung nagpapatuloy yung kanyang maroon accent dito. Makakaupo rito siguro sa likod o sa second row I think kaya nito dalawang medium build. Yung pangatlo medyo mahirapan kasi merong mataas na tunnel dyan. Headroom, yan, tingnan nyo yung headroom ko guys. Meron pa rin akong ganyan na headroom. So, sapat pa rin para sa kanya. Ano pa makikita nyo rito? Meron pala siyang armrest dito guys na merong cup holders dyan. Yan o, dalawang cup holders na kasama. So, very good, ano, meron dyan. Tapos, meron siya ditong dalawang charging point na Type-C. Yan, Type-C. At meron pang maliit na cubbyhole dito. Meron din siyang hook dito sa kanyang likuran, ano, kung gusto mo maglagay ng mga items para dyan. Isa pa sa nagandaan ako sa kanya guys, nagpapatuloy nga yung black trim niya rito, pati itong aircon vents niya, black din. At saka digital yung kanyang fan control dito. Meron din siyang auto, no, auto fan. Ang galing, di ba? So, kompleto. Tapos LED rin yung mga lights niya rito, kaya sobrang liwanag. By default, hindi mo na kailangan i-convert. So, yun lang ano yung makikita nyo rito sa second row seat niya guys. Okay, so let's talk about third row seat niya guys. Actually, ito talaga yung isa sa mga kahinaan, hindi lang naman ng Fortuner, kundi karamihan sa mga mid-size na SUV sa atin, no. Kulang talaga yung kanyang legroom yan, no? Hindi ko na nga nasara yung yung upuan kasi nga hindi na ako kasya sa kanya, nahirapan na ako. Isa pa yung headroom yan, no. Dikit na ako guys sa sa bubong yan, no. Yan na lang pagitan ko, yung palad ko, no. Yan lang. Pero maganda sa kanya, meron siya aircon vents na dalawa. Abot dito. Pero yun nga lang, medyo dikit siya sa mukha nyo guys. Yan, no? Ganyan ang kalalabasan. Medyo dikit siya kasi tutukan sa inyo yung lamig ng aircon niya. Wala siyang masyadong amenities dito. Meron lang siyang mga storage dyan na may parang pwede mong cup holder yan. Magkabilang side. Meron ka rin enough na window para makita mo yung pinupuntahan nyo. At ayun lang. No, talagang good lang to sa mga payat na mga adults or mga bata. Goods na goods naman dito sa third row seat. Pero kung medyo malaki yung build ng katawan mo, medyo mahihirapan ka talaga dito sa third row seat. So yun lang yung napansin ko dito sa third row seat ng Fortuner. Okay, so pag-usapan natin itong driving performance ng Toyota Fortuner na LTD 4x2. Una mo mapapansin sa kanya guys, kung mahilig ka sa spirited driving, mag-enjoy ka rito kasi very responsive yung kanyang engine. Damang-dama mo talaga yung pinagkaiba ni 1GD kaysa kay 2GD. Kung nakagamit na kayo ng mga regular Fortuner na 2GD engines, ramdam na ramdam nyo talaga yung pagkakaiba niya. Kasi nga, mas responsive talaga to at damang-dama mo yung power and torque niya. At napansin ko sa kanya, totoong-totoo, yung nasa catalog niya or nasa spec sheet niya na 1,600 to 2,000 RPM, mararamdaman mo yung torque niya. Yan o, papansin nyo. O, diba? Lumalabas agad. Normal driving mode pa lang yan, guys. So, di pa tayo nag-sports mode kasi nga, hindi naman kaya dito sa kalsada. Pero, no, ramdam nyo yung power niya. Yan, hindi ka mahirapang umovertake kahit uphill. Kitang-kita mo yung power niya. Transmission-wise, guys, napansin ko sa kanya, kahit medyo nauhuli na yung Toyota, kasi 6-speed traditional automatic lang to, guys. Pero, very smooth naman yung shifting niya. No, hindi mo mararamdaman na traditional automatic siya. Parang halos CVT na yung feels niya sa pagkaka-smooth sa shifting. Kahit medyo idiin mo siya, yan, no? Yan. Hindi mo mararamdaman na nagsishift siya masyado.
No, so yun ang maganda sa transmission niya. So kahit hindi siya kasing dami ng gears, pero yun, smooth naman, doon naman siya bumawi, no. Suspension, pag-usapan natin, notorious kasi ang Toyota Fortuner talaga sa pagiging matagtag, di ba? At alam natin yan. Pero napansin ko sa LTD guys, hindi naman nawala yung tagtag niya, pero nabawasan, nag-improve yung suspension niya. Ayan, medyo yung mga ganitong klase ng kalsada, medyo ramdam mo pa rin ng konti. Pero kung sa regular Fortuner yan, mas matagtag yan. All I can say, mas nag-improve ng konti yung suspension niya. So kahit papano, kasi nga nagbayad ka ng mas mahal na presyo sa LTD, so mararamdaman mo siya when it comes sa suspension. Braking niya, dahil siya ay may ABS with EBD at plus 4-wheel disc brake, ramdam mo talaga na malakas yung preno niya. Ayan, o, diba? Nafe-feel mo talaga na kahit konting tapak mo lang, ramdam mo na humihinto siya agad, malakas yung kapit ng preno niya. NVH, napansin ko sa kanya, road noise, tire noise, okay naman, wala masyadong pumapasok. Pero engine noise, pumapasok yan, no? 1,800 RPM pataas, rinig mo na yung engine noise, which is notorious talaga ang Toyota sa bagay na yan. Talagang ramdam mo talaga na medyo may ingay yung engine, diesel engine ng Toyota. Pero okay lang, malakas naman siya, di ba? Pero ibang noise, no, kaya niyang i-neutralize, kaya okay din, maganda rin yung pagkakasil niya. Steering, dahil nga ito ay hydraulic power steering at medyo mabigat ang feels niya kumpara sa iba, lalo na kung galing kayo sa EPS, daman-daman niya talaga yung pinagkaiba. So may bigat ng konti yung manibela niya, no? Pero kapag umaandar naman kayo, okay naman na. Yun lang, pag nagmamaniobra kayo, medyo may dama ng konti na parang may weight kayong nararamdaman kapag nililiko niyo siya. Meron din siyang mga guys, yun lang naman yung napansin ko sa steering niya. Air conditioning niya, very good, malamig, kahit papano, mainit yung weather, no? Although naka-dark yung ating tint, pero ramdam mo naman na malamig yung kanyang air conditioning system. Fuel consumption niya guys, nakalagay dito sa ating trip computer, 7.9 kilometers per liter, mixed driving yon. At sa highway, ang totoo, kaya nitong mag-produce ng 14 to 16 kilometers per liter. Depende na yun sa driving habit ninyo. Pero yun yung mga fuel consumption figures niya. All I can say, okay na siya. Matipid na yun guys. No, hindi na yun sobrang lakas. Given na nakatulong talaga siguro yung power to weight ratio niya kasi nga 2.8, mas malaki ng konti yung engine niya. So hindi masyadong hirap. So kung medyo banayad kayo sa accelerator pedal, yun, makukuha niyo yung mga ganong klase ng fuel consumption figures. Field of view niya, ang dali niyang drive-in guys, no? Hindi kayo mahihirapan i-drive siya kasi nga madali mag-adjust, madali mo makuha yung driving position mo kasi nga power adjust yung upuan, tilt and telescopic pa yung manibela. So madali mo mahanap yung driving position mo sa kanya, kaya hindi ka masyadong mag-a-adjust when it comes sa pagmamaneho sa kanya, sa adjustment. Kahit galing ka pa sa maliit na sasakyan, para sa akin, ang daling mag-adjust sa kanya. At kitang-kita mo rin yung lahat ng nasa paligid mo while driving this car. So, yun lang no guys, yung mga napansin ko while driving this Toyota Fortuner. So ngayon, nakita na natin lahat ng pwede natin makita dito sa Toyota Fortuner na LTD na 4x2 variant. So, marirecommend ko ba siya sa inyo guys? To be honest, kung ang hanap ninyo ay maraming tech features, maraming mga modern safety features, or maraming mga nagagandahang mga features at gusto nyo talaga worth it yon, ma-maximize nyo yung pera ninyo sa mga bagay na yan. Kung yun ang hinahanap nyo, hindi para sa inyo ang Toyota Fortuner. Kasi hindi talaga siya sobrang pinulpak ng Toyota sa mga ganong features. Pero kung yung hanap nyo, reliability, talagang mapagkakatiwala ang sasakyan, dadaling ka from kahit anong lugar, from point A to point B, mataas yung resale value kung gusto mong ibenta ito in the future, or kung gusto mo naman na maporma at very responsive ang kanyang engine at performance, doon, para sa'yo ang Toyota Fortuner. So hindi siya talaga kasing kaya makipagsabayan sa mga tech features ng ibang, like ng Everest, or kahit Montero, or kahit MUX, no, or kahit Nissan Terra. Mas angat talaga sila sa mga safety features or mga tech features na yun. Pero yun nga, Toyota is Toyota, no, talagang reliable siya. At saka
dadalhin ka talaga niya sa lahat ng mga kailangan mong puntahan. Yun naman ang pinapromise sa'yo ng Toyota Fortuner. At syempre, dagdag mo pa, Pogi Points. To be honest, isa ang LTD variant ng Fortuner sa mga pinakagusto ko talaga na muka ng SUV dito sa Pilipinas. So yun lang guys, ikaw ba ay owner ng Toyota Fortuner na LTD? Comment down below naman kung ano yung mga napansin mo rin, kung parehas ba tayo ng mga napansin sa sasakyan na to. At kung ikaw ay nagbabalak na bumili ng Toyota Fortuner na LTD, comment ka din dyan kung nakatulong sa yung video na to. So yun lang guys, yung mga napansin ko sa Toyota Fortuner na LTD na 4x2 variant na to. So kung nakatulong sa yung video na to, click mo naman yung like button at share mo na rin sa mga friends mo na naghahanap o nagbabalak bumili ng Toyota Fortuner na LTD variant. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo naman yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. The next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!